Breaking news, Cheese Romualdez kumanta na. Marcos Jr., big fish ng flood control scandal. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ako sa inyo kasi alam mo may nababasa akong hindi maganda dito eh. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay, syempre mga idol natin yan at isa dyan si Sir Banat Bay, ipagpatuloy natin. Sinabi ko na ito sa ano ko eh, sa Facebook ko eh. Sana mapanood ninyo dahil dito naipaliwanag ko din gusto kong bakit nangyayari ito eh. Ito, panoorin nyo ito. Asa na yun ha? Asa na yun? Oh, ito. Makikita mo rin yun, sir. Ito. Wait lang. Ito. Yan. Gumulong na ang pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay sa hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban kina former Senate President Cheese Escudero at umano'y bagman nito na si Maynard Ngu. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles. Cheryl, nagpapatuloy nga yung pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division para sa hiling ng Office of the Ombudsman na pigilan na makalabas na bansa si dating Senate President Cheese Escudero ang umano'y negosyanteng bagman nito na si Maynard Ngu. Pero ang pagdinig, Cheryl, ay isinagawa sa closed door dahil sa ilan nilang mga impormasyon na posibleng matalakay sa pagdinig. Wala pang kaso si Escudero pero iniimbestigahan pa rin ito dahil sa posibleng graft, plunder at indirect bribery. 7 buwan yan mula nang madawit sa mga umunoy nakatanggap ng commitment o kickback mula sa flood control project. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, matatanda ang Cheryl na idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo si Escudero na isa umano sa mga mambabatas na nakatanggap ng kickback. Sabi ni Bernardo, hiningan siya ng negosyanteng si Maynard Ngu na nagsilbi umunong bagman ni Escudero ng listahan ng mga proyekto noong 2024 at lumalabas na 2 beses umanong nag-deliver si Bernardo kay Ngu ng 20% na umanong commitment ni Escudero para sa flood control projects ng pamahalaan na aabot raw sa 1.4 billion pesos. Pero Cheryl, nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon na ito at tinawag itong pag-atake sa Senado at kanyang reputasyon. Cheryl. Mantakin mo, no? Sa kalaunan, si Senator Cheese din ang kababagsakan. Ganyan naman talaga eh. Kapag kumontra ka sa kung anong gusto nilang mangyari, magiging kalaban ka na nila. So kung magiging kalaban ka nila, kailangan handa ka sa mga consequences na mangyayari sa buhay mo. So eto na ngayon, yung mga nangyayari kay Senator Cheese, no? Ayan, dinadawit siya dyan sa flood control scandal na yan. Diba? Na alam naman natin simula nang naging politiko ang isang Senator Cheese Escudero ay hindi nagkaroon ng kahit na anong bahid na pandarambong o pangungurakot sa kanyang political career. Diba? Kayo ba naman mga katunay? Tanungin ko kayo, may nabalitaan ba kayo na si Senator Cheese ay nasabwat sa mga ganyang klaseng katiwalian? Kailan lang ba siya ngayon dinadawit sa mga katiwalian? Kung kailan nagsalita siya, kung kailan kumontra siya sa gustong mangyari ng mga buwaya. Diba ganun naman talaga eh. Kapag ikaw kumakalaban ka, kalaban ka na nila. Diba? Uulitin ko, kung kalaban ka nila, kailangan maging handa ka sa mga darating sa'yo. Lalong-lalo na syempre, sino ang mga nakapwesto? Diba? Sino ang mga nakapwesto? Kayang-kaya nilang baliktarin o baluktutin ang katotohanan. Yun ang malungkot doon. Ngayon, parang ang pinapalabas dito is isa
si Senator Cheese sa mga big fish na dapat bang hulihin? O si Senator Cheese ba ay isa na naman sa mga biktima na kanilang huhulihin at ikukulong ng walang kasalanan? Mabuti pa yung binabanggit ng mga nung mga testigo, ng mga 18 Marines, nila nasaan na yun? Nakukulong ba yun? Bakit hindi nakukulong yun? Meron kayong mga taong iniiwasan. Hindi nyo kayang dakmain yung mga binabanggit nung mga tumitestigo talaga. Pero bakit yung mga korap na tumitestigo, pinaniniwalaan nyo agad? Para kayong tanga no? Parang yung mga naniniwala kay Madriaga. Arles, may update din ba sa iba pang nadadawit sa flood control scam na sina former House Speaker Martin Romualdez at pati na kay former Congressman Zaldico? Cheryl, sa isang radio program ni Ombudsman Boying Rimulya, Alam mo kasi dito, napapansin ko lang ito, obserbasyon ko lamang naman po. Dinimanda nila si Romualdez at saka si Escudero. Pero kung mapapansin mo, yung kay Escudero, detalyado. Para bagang well-researched, talagang naghanap ng maraming supporting evidence silang hinukay, kuno, para akusahan si Escudero. Pero kay Parang Romualdez, dito sa sinasabi ni Sir Banat Bay, parang mas pinapagtibay nila yung mga ebidensya na dapat nilang ihain kay Senator Cheese kaysa kay Romualdez. Kahit ako napapansin ko naman No, wag na tayong magpaikot-ikot pa. No, yung pagdating kay Romualdez na yan, para sa akin ano lang yan palabas lang yan. Hindi yan parang hindi yan hindi naman yan talaga as in pwedeng mangyari. Siguro kung mangyayari man yan ay saglit lang. Yung maipakita lang sa taong bayan na, eto pinagbigyan na namin kayo. Yung parang gusto nila magkaroon tayo ng utang na loob sa kanila. Pero ang talagang punteryado nila, kung sino yung mga kalaban nila, yun talaga, doon sila nakafocus. Diba? Gaya dyan kila Joel Villanueva, kila Chis Escudero, at kung sino pa na mga kalaban nila na pwedeng maidawit yan. Yun. wala masyado. Napansin niyo yung bigat nung paratang nila kay Escudero, napakatindi. Pero kay Romualdez, wala ka masyado maririnig na balita tungkol sa kanya. Basta kinasuhan siya. Para bagang sinasabi dito, Siyempre, bababaya ko ba si Inzan? hindi lang si Escudero kinasuhan namin, pati si Romualdez. May pautot pa sila na hindi pa aalasin, pero hindi natin masabi kung naandi dito. Kasi kung naandi dito, isang press con lang tapos ang usapan 'Di ba? Deny sila ng deny na hindi pa umaalis siya ng bansa, nandito pa yan. Pero hindi natin nakikita kaninag niya. Walang media nakakakita ng kaninag niya. Sa kamera, hindi nga daw siya nakikitang pumapasok. Sabi mismo ng mga congressman yan. So, para bagang isinama lang si Romualdez doon para hindi masyadong halata na ang puntirya ay hindi naman siya. Para bagang drama na lang. Yung feeling ko lang naman ito, aking opinion, maaaring mako'y mali. Feeling ko, idinarag lang yung pangalan niya, pero wala naman talagang awayang nagaganap between Rimulya and Romualdez. Wala yan. Nakusus ko naman. Kaya nga sinasabi ko kanina lahat ng mga nangyayari dyan na nasasangpak yung pangalan ni Tambi dyan is isang palabas lang yan. Hindi totoo yan. Kasi kung talagang gusto nila talaga napapanagutin niya si Tambi sa mga ginawa o sinasampot siya, tututukan nila yan dati pa. Pero bakit ngayon lang, di ba? Tsaka syempre alam naman natin kung sakasakali. Hindi naman natin sinasabi na si Tambi may kasalanan talaga. Kung sakasakaling siya ay may kasalanan, kung sakali lang, imposibleng walang alam yan. Bukod kay Zaldico, sigurado, mas maraming alam yan. So, syempre, kung yan ang papakailaman nila, kung yan ang kakalampagin nila, siguradong dyan may paglalagyan na sila
kapag nagsalita na yan si Tambi. Oo. Di ba? Oh, kita nyo naman yung pagbabanta ni Tambi, hindi lang siya yung babagsak. Di ba? Hindi siya yung babagsak. Siguradong matitindi ang laman niyan kaysa kay Saldico. Di ba? Kasi alam naman natin, yung taong bayan, yan ang hinihintay talaga magsalita din eh. Si Tambi. So para hindi magsalita yan, kailangan hiluti-luti natin yan. Pero kailangan syempre, ilabas ka naman namin para makita naman ng taong bayan na kunwari kinikiliti ka naman namin. Kasi kung hindi nila papansinin si Tambi, syempre, kukwestiyonin sila ng kukwestiyonin eh. Bakit si Escudero ginaganyan nyo si Tambi laging nababanggit ng mga testigo. Tapos Escudero, tinututukan nyo. Kung sino pa yung mga hindi naman pinagbababanggit gaano, sila yung tinututukan nyo. Kung sino yung mga binabanggit, pinabaliwala nyo. So para walang masabi yung mga tao, pwedeng isang palabas lang naman na naman to. Sila nga, di ba parang ICI lang yan eh. Bagang drama lang. O kunwari lang mag-aaway tayo, kunwari lang sasampahan ko kayo ng kaso para pagdating ng time, kung ma-dismiss yung kay Romualdez at tumuloy yung kay Escudero na panakibutas, hindi sisisihin ng gobyerno kasi ikinaso naman at korte na ang bahala dyan. Kasalanan ng korte. Para lang may masabing nakasuhan pero mahina naman yung pinresentang kaso. Diba? Kaya Example. sinasabi ko, para may masabi lang. Tama yung sinabi ni Sir Banat Bay, para may makasuhan, para may makaso lang kami sa iyo. Diba? Pero talagang dun sa mga kasabayan ni Tambi, katulad ni Senator Cheese na sinasabi, mas matindi yung kay Senator Cheese. Talagang dun sila nakafocus. Diba? Kaya halatang-halata natin yung galawan eh. Example ko nga doon sa aking video halimbawa, yung isang dating opisyal, may anak siya na na-deliveran ng droga, na-dismiss yung kaso, dineliver na, huli siya, caught in the act, na-deliveran ng droga. Tapos, dismiss yung kaso. Bakit? Mahina yung final. Mahina yung, hindi ko alam kung mahina yung final or mishandling ng evidence para ma-dismiss. Kasi remember, pag na-mishandle lang ang ebidensya, dismiss yan. Pag maling paraan yan, dismiss yan. So, alam mo yon. Pero, kunwari, kinasuhan. Para wala tayong sinasanto-santo. Wala tayong sino-sino. Kunwari, tatapang-tapangan yung gobyerno, di ba? Kakasuhan natin si Romualdez. Pero hula ko, hindi siya mapapakulong. Feeling ko si Escudero makukulong eh. Para lang may masabing nakulong na big fish. Kasi yan ang hinahanap ng taong bayan ngayon yung big fish eh. Pwede. Si Escudero ang ipapakulong nila dyan. Pero para sa akin, kung mapakulong nila yan si Escudero, sa totoo lang, hindi yan. Hindi pa rin yan ang big fish. Hindi pa rin yan ang hinahanap ng mga tao na big fish. Kasi hindi naman siguro ganun katanga yung taong bayan para sabihin na, uy, si Escudero na nga. Eto na ang sagot. Kumbaga siya na talaga ang pinaka-mastermind o big fish na nahuli dyan sa flood control na yan. Hindi ganun. Kahit ako, hindi ako kumbinsido eh. Diba? Kayo mga katunay, kumbinsido ba kayo? Kung sakasakaling si Cheese ay mapakulong nila. Nasasabihin nilang mapanagot dyan sa flood control project. Kasi isa pa rin ang tatatak sa isip ko eh. Ang tatatak lang sa isip ko kasi kinalaban kayo ni Cheese kaya ginaganyan nyo si Cheese. Kasi ako wala akong lubos maisip na ang isang Cheese Escudero ay nasa buwat sa kahit na anong anomalya sa Senado. Ngayon lang talaga. Ngayon lang. Hindi nila alam, ang big fish na tinutukoy namin walang iba kung hindi si Marcos. Siya ang dapat makulong. Dahil siya ang nagpabaya. Ulitin natin whether he is an accomplice or not. Pero yung pagpapabaya niya ay isang malaking bagay yun. Pantakin mo most corrupt budget. Hindi mo vinito yung corruption doon. Hinayaan mo at pinirmahan mo at ginawa mong batas. Hindi, tsaka
Ang problema kasi kay BBM, di ba, naikwento nga ni Congressman Toby. Alam na ni BBM yung ginagawa ni Saldico at saka ni Romualdez noong mga panahon na yon. Pero hindi niya pinatigil. Kumbaga, hindi mo naman pwede na sinabi mo na, pinagsabihan ko naman eh. Di ba? Ginawa niya namang bata yung mga yon. Di ba? Sana ginawa niya ng aksyon. Di ba? Andiyan yung pwede niyang tanggalin. O, tatanggalin ko na kayo sa mga pinaggagawa nyo. Di ba? Sobrang inaano nyo ng mga tao, inaabuso nyo. Tignan nyo yung mga ginagawa nyo. Hindi na tama. Sana doon pa lang is inaksyonan niya na eh. Siguro mas bumilib pa tayo. Kaso doon sa pagkakakwento, parang ganun lang. O kayo, hanggang kailan ba kayo magpapayama? Hanggang kailan ba kayo pang-ano? Ganto, ganyan, ganyan. Parang pinagsasabihan mo lang ng ganun. Wala kang ginawang ibang aksyon. Nagtuloy-tuloy pa rin sila kung ano yung posisyon nila. Hindi mo sila binigyan ng parusa. So ang lumalabas nun is parang kinonsinti mo sila sa mga ginagawa nila. Although sinabihan mo sila, pero parang wala ka pa rin pakialam. Yun. Kaya lumala ng lumala. So kanino ngayon tumatama? Sa presidente. Diba? Kasi pinabayaan niya yung ganung bagay eh. So parang sa pagsasalita ni Congressman Toby na yon, nung mga panahon na yon, is nagkakaroon na talaga ng ganun. Alam na ng Pangulo yung nangyayari. Pero bakit hindi pinahinto yung ganung bagay? Bakit hindi pinanagot agad? Anong tawag sa'yo? Tanga lang? Pwede bang sabihin, tanga ka lang talaga? Hindi pwedeng ganun eh. Ignorance of the law, excuses no one. Sabi nga. So hindi pa pwedeng wala kang pananagutan dyan. Kaya dapat talaga managot to si Marcos. Pero syempre, para masapawan yan, kailangan ng big fish eh. Ma-imagine niyo ba si Escudero? Alam mo naman si Escudero, easy target din yan. May asawang si Hart Evangelista yan eh. So showbiz yan eh. At yung vlog niyan, sikat na sikat kahit hindi sa mga political na tao, sa mga ordinaryong tao, sikat na sikat si Hart at saka si Chis Escudero. Kaya pag nakulong niyang si Chis Escudero, may tuturing nilang big fish yan. Tapos pag hindi nakulong si Romualdez, sasabihin lang nila, that's the law, that's the court. Gaganon lang yan. Wala na siyang, that's the court. Alam mo naman yung sigang si Remulla. Well, that's the court. Wala tayong magagawa dyan. Kaya parang mababali wala na yun. Wala na eh. Nandiyan na si Cheese. Si Cheese na lang. O, diba? Tapos lalabas na naman parang inosente si Tambi. Galing, no? Basta tayo kinasuhan natin, no? Feeling ko talaga magiging panakibutas na to si Escudero eh. Kasi hindi sila kumagat doon sa yung panakibutas nila na si Revilla. Remember, sino rin ang may pakana doon? Yung kay Revilla at saka kay Yusek Bernardo. Sino yung kasama ni Yusek Bernardo? Sino yung pumapasok na at pinayaga maging state witness kuno yan si Bernardo? Sino? Yung dating DOJ, sino yun? Si Remulla. Ngayon, sino na naman? Sa ombudsman, si Remulla uli. Kita niyo yung pattern? Mantakin mo ha. Parang may plano nga silang ubusin yung mga senador eh. Yung mga senador na pwede. Ang mga senador ngayon parang ginagawa na lang nila sakripisyong tupa. Kayo naman dyan sa Senado, ginaganyan-ganyan na kayo. Payag ba kayo? Bah, kilos-kilos din pag may time. Wala silang direktang kaalaman tungkol kay Bong Revilla na nakatanggap si Bong Revilla. Lahat sila dininayan sa court. Yung isa nga napagalitan pa eh. Di ba? Parang hindi pala napagalitan. Nag-isa ng Sandigang Bayan dahil wala siyang alam. Tapos pumasok siya sa state witness program. Wala siyang alam. Hindi niya nga alam. Wala kang alam, no? Tapos pinasok ka sa naging ng star witness ka. Parang napaka-pangit naman nun. Parang posible naman yung ganun. Wala kang kaalam-alam, tapos gagawin kang star witness. Kasi ako nga nagtaka ako eh. Pati si Bong Revilla nasama sa ganyan eh. Diba? Pumasok na lang din sa isip ko, parang diba ang mga Revilla, kalaban ng mga Remulla yan. Parang yun na lang pumapasok sa isip ko. So, eto namang si Cheese, diba, alam naman natin na si Cheese
pinakita bandang huli na talagang siya ay naging patas na tao. Siya ay naging patas na Senate President. Kaya para sa akin talaga, no, sa Senate President, okay din to si Cheese. Kaso nga lang, sa ginawa niyang pagiging patas, ito yung naging kapalit. 'Di ba? Talagang ito yung naging kapalit sa mga ginawa ni Cheese. Dito siya sinisingil ng mga walang iya. Alam kung nabigyan niya ba ng direkta si Revilla? Wala! Sino lang ang nagtuturo kay Revilla? Ito lang si Yusek Bernardo. Bakit? Para mailigtas yung sarili niya. Para hindi siya ang pinaka may salarin. May ituturo siyang, hindi, inutusan lang ako ni ganito, ni Revilla. Para mailigtas yung sarili niya. Kasi pwede na siyang maging state witness. Ang requirement ng isang state witness, ikaw ay hindi pinaka may kasalanan. So anong gagawin mo? Magtuturo ka ngayon na may pinaka kuno kasalanan. Sino yun? Ala naman mga tauhan niya. Hindi. Siyempre yung kunwari mas mataas sa kanya, kunwari nag-utos sa kanya, pero lahat ng tauhan niya walang direkta kinaugnayan at direktang kaalaman na kasangkot si Revilla. Siya lang. Ganon din dito kay Cheese Escudero. Di ba? Wala. As in, para bagang... Kaya uso ngayon yung ebidensya na gawa usap. Kaya nga laging pinagmamalaki ni Boying yan eh. You can bend the law. Lang yung bend the law yan ang haba ng nararating. Wala. Sila ginagamit nila yung mga posisyon nila na sabi nila, mga posisyon namin, hindi namin gagamitin to. Kalokohan yan. Kaya nga kayo pinaglalalagay sa mga ganyang posisyon para bandang huli yan ang mga mag-isandata nyo eh. Maniniwala ako na hindi kayo gagamit na kapangyarihan sa mga ganyang posisyon kung di nyo pinagtatatanggap yan. Pero kung pinagtatatanggap nyo yan, may ibig sabihin yan. Di ba? Out of nowhere, biglang kakasuhan na lang si Escudero keso yung bagman daw niya na isa, yun daw ang kumukuha ng pera. Nakakabuo na naman sila ng senaryo, no? Pero tingnan ninyo, lalabas din yan sa kaso na walang may alam. Sila lang ang may alam, yung nag-aakusa lang. Oo. Walang sapat na ebidensya. Scapegoat na naman, etong si Escudero din. Ganong kalala para lang mailigtas yung tunay na mastermind ng korupsyon sa ating bayan. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Philippines Trending News. At syempre natungayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.